Pansin nyo ba? Habang paganda ng paganda ang teknolohiya sa paggamot ng mga sakit, parang paikli naman ng paikli ang buhay ng tao. Mas maraming ospital, mas makabagong kagamitan, at mas magagaling na doktor. Pero bakit tila mas maraming nagkakasakit at mas bata pa lang ay tinatamaan na ng malulubhang karamdaman? Totoo nga ba ito? O isa lang itong maling akala? Alamin natin. Noong nakaraan, maraming sakit ang wala pang lunas. Kapag nagkaroon ng impeksyon, mataas ang posibilidad na ikamatay ito. Ngayon, mayroon ng antibiotics, bakuna, organ transplant, robot-assisted surgery, at mga makabagong paraan ng paggamot. Dahil dito, milyon-milyong buhay ang nailigtas sa buong mundo. Pero bakit maraming tao ang nagsasabing mas maikli ang buhay ngayon? Ang totoo, ayon sa siyensya, hindi talaga umiikli ang average na buhay ng tao. Sa katunayan, mas mahaba ang life expectancy ngayon kumpara noong nakaraang siglo dahil sa mas maayos na kalusugan, bakuna, malinis na tubig, at mas mahusay na pangangalagang medikal. Gayunpaman, may mga bansang nakaranas ng pansamantalang pagbaba ng life expectancy dahil sa pandemya ng COVID-19, opioid crisis, at pagdami ng chronic diseases. Ngunit, hindi ito nangangahulugang hindi na epektibo ang modernong medisina. Isa pang dahilan kung bakit parang mas maikli ang buhay ngayon ay dahil mas marami na tayong nalalaman. Sa social media at internet, halos araw-araw tayong nakakabasa ng balita tungkol sa mga taong nagkakasakit o namamatay. Noon, limitado lang ang impormasyon, kaya hindi natin ito gaanong napapansin. May isa pang malaking dahilan, nagbago ang ating pamumuhay. Mas marami ang nakaupo buong araw. Mas madalas tayong kumain ng processed foods, matatamis na inumin, at fast food. Kulang sa tulog, kulang sa ehersisyo, at mataas ang stress. Kahit gaano kaganda ang teknolohiya sa ospital, kung araw-araw nating pinapabayaan ang ating katawan, mahihirapan pa rin itong manatiling malusog. Isipin mo ito, ang medisina ay parang firefighter. Mahusay itong sumagip kapag may sunog. Pero mas maganda pa rin kung maiiwasan ang sunog sa simula pa lang. Ganoon din ang kalusugan. Mas mainam ang pag-iwas kaysa paggamot. Hindi rin lahat ng sakit ay kayang pigilan ng teknolohiya. May mga sakit na may kaugnayan sa pagtanda, genes, polusyon, at iba pang salik na hindi natin ganap na makokontrol. Kaya sa halip na isipin na walang silbi ang pag-unlad ng medisina, mas tamang sabihin na mas marami tayong pagkakataong mabuhay ng mas matagal kung sasabayan natin ito ng tamang pamumuhay, kumain ng masustansya, mag-ehersisyo, matulog ng sapat, iwasan ang paninigarilyo at labis na pag-inom ng alak, magpa-check up kapag kinakailangan. Maliit na hakbang lang ang mga ito, pero malaki ang epekto sa haba at kalidad ng ating buhay. Tandaan, ang teknolohiya ay malaking tulong, pero ang pinakamahalagang desisyon para sa ating kalusugan ay nagsisimula pa rin sa ating pang-araw-araw na mga gawain. Ang pinakamagandang gamot ay ang pag-aalaga sa sarili bago pa dumating ang sakit. At ikaw, anong topic ang gusto mong pag-usapan sa susunod na video? I-comment mo na. Kung gusto mo pa ng ganitong klase ng content, sana naman ay i-like, i-share, at i-follow ang page na ito. Maraming salamat sa panonood.